Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala syarfil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah al-Qiyamatul Kubra, tiyatalakay pa rin natin yung mga mangyayari sa pagkabuhay muli. Sa sumunod na bahagi, awalu man tunshaku anhu al-ardu. Ang kauna-unahan na bubuksan para sa kanya ang lupa, ibig sabihin yung libingan niya, ay bubuksan upang siya ay humayo rito at mabuhay muli. Awalu man yub'athu wa tunshaku anhul ardu huwa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tinutukoy dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa mga batayan. Siyang unang bubuhayin muli. Therefore, siya rin yung unang pagbubuksan ng kanyang libingan. Iniulat sa Sahih Muslim ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah. Ako ang pinuno ng mga anak ni Adan sa araw ng paghuhukom. Wa awwalu man yunshaqqu anhul kabar. At ako ang kauna-unahan na pagbubuksan para sa kanyang libingan. Wa awwalu syafi. Siya rin daw yung kauna-unahan na syafi. Kumbaga yung yung tagapamagitan. Di ba siya yung mamagitan na simulan na yung araw ng paghuhukom? Kasi tatanggi yung iba pa mga propeta Tatanggi iba pa mga propeta. Sila Isa alayhi salam, sina Adan, tatanggi sila. Pero siya tatanggapin niya. Wa awwalu mushfi. At siya yung kauna-unahan na tatanggapin ng pamamagitan sa araw ng paghuhukom. Kasi sa pamamagitan ng kanyang yung syafa'a, magsisimula ang araw ng paghuhukom. Kasi bago magsimula ang araw ng paghuhukom, ito yung paghihintay na matagal. Yung 50,000 years. Isipin niyo Yung paghihintay natin doon sa araw ng paghuhukom, bago magsimula ang araw ng paghuhukom, mas mahaba pa kaysa sa buhay natin dito sa mundo. Ilang taon lang ba mabuhay ang tao? Sabihin na natin 100 years. Tas 50,000 years ka doon maghihintay. Gaano katagal yun kung ihahambing sa 100 years? So 50 ulit. Ako yung buhay niya, 50 lang, namatay na siya. 50. O di 100 times, mas marami mas matagal yung kanyang paghihintay. Pero nga, alhamdulillah, yung paghihintay din para sa mga mananampalataya, padadaliin ni Allah. Kabilang dito yung pagbibigay sa kanila ng lilim at iba pang mga biyaya sa araw ng paghuhukom. Pero yung kuffar, doon pa lang sa paghihintay na yun, pinapahirapan na sila. At mahirap nga talaga rin maghintay. Dito nga lang sa mundo, di ba? Ang hirap maghintay Yung pag naiinip ka, isa yun sa mga pakiramdam na pinakamabigat o nakakabagabag sa tao, yung maghintay. Nakabagabag. Pero yung sa araw ng paghuhukom, yun, mangyayari yun ng totoong pangyayari. Sumunod na hadith, iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Abu Hurairah uli. Meron daw lalaki na kabilang sa mga Muslim at kabilang sa mga Hudyo. Natalakay na natin ito. Yung mga kasulatan, yung nag-away yung Muslim tsaka Hudyo. Istabba pala ito dapat. Istabba. Nag-away. Yung isang Muslim at isang Hudyo. Sabi ng Muslim, waladistafa Muhammadun alal alamin. Sumpa kay Allah na siyang naghirang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng mga nilikha. Sa gumantira yung Hudyo, waladistafa Musa alal alamin. Nanunumpa siya kay Allah rin na naghirang kay Musa sa lahat ng mga nilikha. Farafa al-Muslimu endadalika yadahu falatamal Yahudi. At nung sinabi ng Hudyo na pikon yung Muslim, inangat daw niya yung kamay niya, sinampal niya yung Hudyo. Sinampal niya yung Hudyo. Makikita natin, hindi naman hindi rin marapat. Kasi, pinahintulutan sa atin yung pagganti, pero hindi tayo pwedeng gaganti ng labis-labis. Hindi tayo pwedeng gaganti ng labis-labis.
Kaya yung yung mga namiminsala sa atin, palampasin na lang muna natin yan kasi si Allah na bahala dyan sa mga yan, inshallah. Kasi kung sasaktan natin, magagawa naman natin na saktan, pero yung astang biktima lang yung mga yan Gagamitin lang nila yung laban sa atin. O dito, halimbawa, di ba? Yung mga humahamak kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga Hudyo. O bandang huli, gagamitin nila yan laban sa mga Muslim at iba pang katulad nito. Katulad ng nangyari sa ngayon, di ba? Sa Palestine. Walang katapusan yun. Kasi nga, tama yung sinasabi ng mga scholar Yung mga taga-Gaza, halimbawa, di ba? Sinasalakay nila yung mga civilian na mga Hudyo. Ngayon kapag gumanti yung mga Hudyo, ilang doble palagi ng pinsala na ginagawa nila. Lagi mas matindi ganti ng mga Hudyo. Lalo na pinipinsala nila civilian. Hindi nga marapat yun. Hindi marapat. Yung ganti ay dapat nakaayon lang sa kung yung marapat, inshallah. Nalala ko tuloy yung nabalitaan nyo ba yun yung nasagi ng motor yung kotse niya? Bata yung nagdadrive ng motor. Inabol niya sa mga makikitid na kalsada. Tapos bandang huli, nabangga niya na yung bata. Buti hindi niya nasagasaan. Pag nasagasaan niya, patay siguro yung bata. Tapos yung tumigil na sila pareho. Tumba na yung motor Tapos yung bata, doon na sa gilid. Tumalsik na. Nagsumbong pa siya doon sa mga tao. Hinabol niya raw yung bata kasi sinagi siya, tinakbuhan siya. Nakita ng mga tao yung nangyari na sobra-sobra naman yung ginawa niya. Sobra-sobra. Papatayin na niya yung bata Papatayin na niya. Yun, nagdemanda na yung magulang ng bata ng attempted murder. Sobra-sobra yung ganti nila. Sobra-sobra. So ito, sobra-sobra din yung ganti niya. Nag-uusap lang sila O kahit ano pang di ba? Kahit ano pang sama. Nung pag-uusap nila, nagmumurahan na sila, di ba? O nag-aaway, nagtatalo. Hindi niya kailangan na manakit. Kaya dito, nagsumbong yung Hudyo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay din yung ginawa na ito ng Hudyo. Fa'akhbarahu alladhi kana min amrihi wa amril muslim. Sinumbong niya yung nangyari sa pagitan niya ng Muslim. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tukhayyiruni ala Musa. Huwag ninyo akong ituturing na mas nakahihigit kay Musa alayhis salam. Sa tinutukoy niya dito yung nakahigit naman talaga siya, di ba, kay Musa alayhis salam. Pero tinutukoy niya dito, huwag nating hamakin si Musa alayhis salam para lang ipakita na pinahalagahan natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sige, ito naman talaga, di ba? Kung mag-aangkin tayo na tayo ay mabuti, hindi natin kailangan na angkinin na masama yung iba o sira yung iba. Kasi masasamang tao ganyan Pag hindi, habang inaangkin nila na mabuti sila, sinisiraan nila yung iba para magbumuka na mas masama kaysa sa kanila. Kasi alam nila kung sila lang, hindi nila mapapatuloy na mabuti sila Kaya kailangan magmumukha silang biktima, magmumukha silang may mas masama kaysa sa kanila. Kahit ganong kasama sila, sasabihin pa rin nila merong mas masama sa akin. Kaya pag mag-uusap kayo yung mga masamang tao, madalas ganti niyan, sasabihin niya palagi, ikaw nga Kapag may reklamo tayo, sagot lagi niyan, ikaw nga Maganda lagi niyo palalabasin na mas masama ka kaysa sa ginawa niyo. Rereklamo ka sa kanya, ganito, ganyan Ikaw nga ganun lang, sarap sa pakin sarap lang sa pakin talaga. Pero nga, hindi tayo gaganti liban na lang sa kung ano ang marapat. So huwag nating hahamakin si Musa alayhis salam para lang ipakita na nakahigit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innan nasa yasikun, dahil tunay na ang mga tao daw ay mawawalan ng malay o mamamatay sa unang pag-ihip ng trompeta. Fa akuna awwalu man yafik, pero siya daw ang unang magkakaroon ng malay. Na mula nga rito sa mga dalil na ito, malalaman natin yung saika yung saik na tinutukoy doon sa unang pag-ihip ng trompeta ay nangangahulugan ng pagkamatay ng sinumang buhay at yung mga kumbaga
walang buhay na merong malay ay mawawalan din ng malay. Kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mawawalan siya ng malay. Kasi yung patay, hindi naman na mamamatay uli eh. Hindi na sila mamamatay uli. Mawawalan ng malay kung meron man silang malay. Pero nung siya daw ay nagkamalay, nagising, faida Musa batishun bijanibil arsh. Nakita niya si Musa alaihi salam na nakakapit doon sa isang gilid ng trono ni Allah. Nakakapit sa, kumbaga, si Musa alaihi salam sa isa sa mga gilid o kumbaga pwede natin masabi haligi na ng trono ni Allah. Fala adri akana fi man saika faafaka. Hindi ko alam kung kasama rin ba siya sa mga nawalan ng malay at na nagising lang din siya. O kana mimman istatnallahu azza wa jal. O kung siya ba ay kabilang sa mga exempted dun sa mga pangyayari na yun. Kasi nauna na siyang nawalan ng malay doon sa tour nang hiniling niyan makita si Allah. At gayon din sa iba pang ulat, fa innahu yunfaqu fis sur. Tunay na iihipan ang tambuli o ang trumpeta. Fayas'iku man fis samawati wa man fil ard. At mawawalan ng malay ang sino man na nasa kalangitan at lupa, illa man sya Allah. Liban na lamang sa naisin ni Allah. Thumma yunfaqu fihi ukhra. Pagkatapos ay iihipan uli ito sa iba pang pagkakataon. Fakunu awwaluman yub'ath. At akong kauna-unahang bubuhaying muli. O sa iba pang ulat, magkakamalay. Faida Musa akidun bil arsh. At nang nagkamalay daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita si Musa na nakakapit doon sa trono. Fala adri ahusiba bisakatitur. Hindi ko alam kung siya ba ay kumbaga hinatulan na nawalan na ng malay doon sa tour. Dahil nawalan siya ng malay doon sa tour. Yung hiniling niya na makita si Allah. Ambu ithaqabli. At hindi rin niya alam kung nabuhay ba, una bang nabuhay si Musa alaihi salam kaysa sa kanya. Pero maliwanag dito sa mga dalil, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang unang kumbaga libingan na bubuksan. At yung kay Musa alaihi salam, kumbaga yun lang yung pagpapabatid lang ito ng mga nasaksihan niya na nandoon si Musa alaihi salam. Kasi katulad na bagit natin nung nakaraan, pwede naman, di ba? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung unang bubuhaying muli, unang nabubuksan para sa kanya yung kanyang libingan, at sumunod na lang si Musa alaihi salam, pero nakita niya si Musa alaihi salam na naroon. So pwede rin naman na mangyayari yun. Alhamdulillah. Sumunod na mangyayari, so kapag nabuksan na yung mga libingan, kasi pag magbukas yung libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunod-sunod na ito, pati libingan ng mga tao. At mga jin, ganun din, bubuhayin silang muli. Kasi mga jin, ang pagkakalam ko, parang ngayon ko lang din naisip ito, Sa bagay, baaring sabay-sabay tayong yung kasi may kita na nga natin yung jin sa araw ng paghuhukom. Ibig sabihin, yung paghuhukom sa mga engkanto, yun ding araw ng paghuhukom para sa atin ng mga tao. Yun din yun. Yun din. Ibig sabihin, nandun yung mga jin. At yun nga yung tinutukoy dito na Hashrul Khalaik Jami'an. Hashrul Khalaiki Jami'an. Ang titipunin daw lahat ng mga nilikha. So kasama na nga yung mga jin. Ilal mawqifil adhim. Sa isang lugar ng pagtitipon na malaki. So matitipon tayo sa iisang lugar na malaki. Lahat ng mga nilikha ni Allah, napaharapin niya sa kanya sa araw ng paghuhukom. So maaaring kasama na nga rito yung mga jin. Ngayon kung sa tao pa lang, mula ng kauna-unahang panahon, ngayon kasi mga tao, 8 billion na. 8 billion. Ngayon ko sa naunang mga panahon, kasi ngayon lang naman dumami ng ganito karaming tao
Dati konti lang naman yung tao. Ang populasyon ng tao noon, nung panahon ng Kastila, baka hindi pa abot ng 1 bilyon ang populasyon. Sabihin natin matitipon tayong lahat. Lahat-lahat ng tao na nabuhay mula kay Adan hanggang sa kahuli-huli ang tao. Yan, sabihin natin doble na lang, 16 billion o 20 billion. Biro mo yan, sabihin natin 100 billion. Napakarami na ng mga tao na yun na matitipon sa iisang lugar. Napakarami ng tao na yon. Tingnan natin, ano may estimate ng mga scientists na bilang ng mga tao na umiral. Hindi pa rin kaya punuin yung mundo. Yung impyerno din, Lang to, kasi yung Sahara, di ba? Din matitipon Sabagay, ibang mundo na yun ito pa rin siya pero marami nang magbabago. Marami nang magbabago. Kung kakasya pa kasi mawawala na yung karagatan, magiging patag na rin yun, tatayo lahat doon kasama yung engkanto. Mahina pala internet Balikan na natin mamaya. So ganun karami. Lahat yun may ipon yung mga tao doon. Singasammallahu yawmuddin biyawmil jam'. Tinawag daw ni Allah ang Yawmuddin, ang araw ng pagtutuos o araw ng paggagandimpala bilang Yawmul Jam', araw ng pagtitipon. Kasi titipunin ni Allah. Inshallah. So hanggang sa panahon daw natin ngayon, 117 billion yung nabuhay hanggang ngayon. Mula ng panahon ni Adan hanggang ngayon, 117 billion na. Paano pa sa mga darating na panahon? Kasi maaring pagkatapos natin, di ba pag mamatay tayo, baka ilang libong taon pa ililipas. Di ba? Ilang libong taon pa ang lilipas. Tapos nandun pa yung Ya'juj wa Ma'juj. Di ba? Naalala niyo yung hadith? Sasabihin niya kay Adan, sa about 1,000 na tao, ang 999 itapon daw sa impyerno. Pero karamihan doon, yung Ya'juj o Ma'juj. So kung 117,000, halimbawa ngayon yung araw ng paghukom na lang. Ngayon yung araw ng paghukom, wala nang ipapanganak uli. Titipon tayo doon 117 billion. Diba? So napakarami ng tao na patitipon. Kasama pa yung jin. Maaring mas marami pa yung jin. Maaring mas marami pa. Sila. Hayop din, mas marami yung posibleng talaga. Langgam pa lang Di ba yung isang kolon? May nahukay ako dyan sa likod. Pinapatag kasi namin dyan Parang yung colony nila. Naglabasan Tapos ko pa naman namin na langgam na nahukay. Di ba ibang langgam nangangagat-agad? Eto langgam iba Papasok muna sa kasingit-singitan mo bago mangagat. Kulay itim Kulay itim. Yan, dami So doon sa araw na yon, ito na doon sa Surah Hud, verse 103. Dalika yawmun majmu'un lahu an-nasu. Yawn ang araw na titipunin dito mga tao. Wadalika yawmun mashhud. Yawn ay araw na sinasaksihan. Yung araw na yun ng pagtitipon. So dito pa lang yung pagtitipon na ito, kumbaga, nakakatakot na ito na tanawin Nun pa nga lang sa yan sabi nga ng mga scholar, yung Arafah, di ba ang lawak na lugar doon ng Arafah. Yung Arafah, halos kumbaga malaking kapatagan, tapos sa papaligiran ng mga bundok, tapos nandun yung isang bundok sa gitna. Yun yung Arafah. Ilang tao lang yun nandun. Ang mga nag-hajj na sa 3 milyon, 4 na milyon. Pero kapag makita mo yung lugar doon, nagkalat na lang ibang mga tao kasi may mga tent Pero yung mga gustong matipon doon sa mismo, doon sa may bundok, grabe wala ka ng Hindi na makita yung bundok. Kung titingnan mo yung picture ng kinuhanan ng drone o ng helicopter, hindi mo na makita yung bundok Puro puti. Puti tsaka itim. Yung mga nakaputi, mga lalaki, mga nakaitim, mga babae o iba pang kulay. Yun yung yun na lang makikita mo. Sobrang dami ng tao.
Yung tayo kasi sa Islamic Center, pag nag-Hajj, hindi tayo pinapapunta dun eh. Nasa tent lang tayo. Nasa tent lang. Gusto ko sana pumunta doon kasi gusto ko makita yung ano eh. Yung mga pasaway. Yung pasaway, yung matakas. Tapos, O may mga pasaway na gano'n eh. Minsan may ano, hindi magpapaalam. Pero ano, kung pupunta ka doon, makita mo ano eh. Hindi mo talaga, ito nga lang, di ba? Ito. Sa ano to, di ba? Doon sa may Kaaba, sa Makkah. O yun, wala ka ng ano eh. Ito yung literal sa Tagalog, tawag sa Tagalog. Hindi mahulugang karayom, di ba? Yung idiom, hindi mahulugang karayom, sobrang dami ng tao. sa sobrang dami, pag Oh. nag-ikamat talagang bigla. Oh, bigla yung lilinya. Ang galing nga, no? Masyaallah. Paano pa sa araw ng paghukom? Di ba yung mundo magiging sahira? Tapos mag-isa ka lang dun. Wala ka nang iisipin eh. Kasi natatakot ka na para sa sarili mo. Hindi mo naisipin, nasa yung asawa mo, yung anak mo. Di ba yun dun sa ano nga, suratu Abasa. Sa araw na yun, ang bawat isa ay magiging abala na sa kanyang sarili. Si Rashid, di niya maalala yung kambal niya o ano, yung kaklase niya nung grade 10. Wala na yun, hindi mo naisipin yun. So, sa sobrang dami ng tao. Nakakatakot kumbaga. Yung ano yung lalo na pag naglalakad, sabay-sabay kayo naglalakad tas ang daming tao. Nagtatawafo, nagsasai. Ang bigat sa pakiramdam, di ba? Lalo na sa yung doon sa tunnel. Doon madalas stampede yung may mga namamatay. Oh. Kaya nga namin instruction. Ang problema kasi doon minsan sa sa Hajj. Yung mga magkakagrupo, 'di ba? Ayaw nila magkahiwa-hiwalay. Kaya nilalabanan nila yung yung ibang tao, magtutulakan sila para hindi sila magkahiwa-hiwalay. Kaya instruction ko palagi doon, wag nyo gagawin yun. Kung magkahiwalay man tayo, wag nyo na kaming habulin. Kasi magkakatulakan lang eh. Wag nyo kaming habulin. Magkita tayo sa isang lugar. Kung may maiwan, may mauuna, basta doon tayo magkita sa isang lugar. Kung mayroong nawawala, hintayin pa rin natin. Hintayin natin. Walang babalik o ano pa man mag-iikot. Kasi hindi naman mawawala yun dun eh. Hindi mawawala. Lalo na naabutan ko na yung 2005 ako unang nakapag-Hajj. May inimplement na yung bracelet na may pangalan, tapos may address saan yung tent mo. Kaya wag mo wawalain din yun. Oh, pag nawala ka, sabihin mo sa pulis, dito ako. Kahit di kayo magkaintindihan, yung pulis di marunong mag-English eh. Tapos ikaw di ka marunong mag-Arabic. Pakita mo lang ito. Doon. So, dire-diretso ka lang dyan. Kasi yung ewan ko ba't iba yung pakiramdam doon sa Makkah. Tsaka doon sa paligid sa Mina, di ba? Kahit anong layo ng lakad mo, parang hindi nakakapagod, di ba? Parang hindi nakakapagod eh. Kaya kung matuloy kayo ng Saudi, inshallah. Kaya yung Hajj, parang na siya yung sabi nga ng mga scholar, parang rehearsal din sa araw ng paghukom. Kasi ganyang karaming tao magtitipon. Ito nga, 117 billion. Kung ngayon ang araw ng paghukom, yung estimated na 117 billion, napakarami na nun. Hindi pa kasama dyan yung jinn. Yung jinn, di ba? Tapos, maaring bubuhayin pa ni Allah uli yung mga hayop, di ba? Kasi di ba natalakay natin doon sa Suratul Naba, magagantihan yung kambing na may sungay tsaka walang sungay. So bubuhayin din sila. So nakakatakot talaga yung araw ng paghukom. At yung nga tungkol din sa bagay na ito, sa Suratul Waqi'ah 49-50, Kul innal awwalina wal akhirin. Sabihin mo, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga nauna at ang mga nahuli na mga tao. Lahat-lahat. Ito na nga, yung 117 billion na estimated nila. Lamajmuuna ila mikati yawmim ma'lum. Katiyakang sila ititipunin sa mikat. Ang ibig sabihin kasi ni mikat, di ba mikat yung tinitigilan natin para doon magbibihis, di ba? Mikat, ibig sabihin nun, kumbaga tagpuan sa araw na tukoy. So ito na yung araw ng paghukom. Na lahat ng ito, alhamdulillah, ay kumbaga nagpapatunay na titipunin tayong lahat ni Allah ng
sama-sama. Kapag nagsimula na yung pagkabuhay muli, nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang unang bubuhayin muli. Tapos natalakay na natin kung paano yung pagkabuhay muli. So ito na. Ano-ano na yung mangyayari doon sa araw ng pagtitipon ng mga tao. So patindi na ng patindi yung mga mangyayari dito. Patindi na ng pagtitindi. Patindi na ng patindi. O pati nga yung mga hayop po. Naalala ko nga doon sa ano, di ba? Suratul Takwir. Waidal wuhushu hushirats. Di ba nadaanan natin yun? Kapag yung mga mababangis na hayop ay titipunin. So titipunin din sila ni Allah. So magiging matindi yung araw ng pagtitipon na yun. Waliyadu billah. So tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.